Nagkakamali kayo ng paratang. Hindi ko maaaring gawin yan sa aking mga boarders. Isa akong iginagalang na barangay kagawad at isang landlord sa All Ladies Boarding House. Image, imahen, first impression. Looks can be deceiving. Paano natin masusukat at malalaman ang totoong katauhan ng isang tao? Lalo na't ito ay may katungkulan o may mahalagang papel sa lipunan. Tunghayan ang kwento ng isang landlord dito sa Boarding House Stories. Salamat at nagawi ka sa channel na ito. Pakishare na rin sa mga kaibigan nyo na gusto ang mga ganitong istorya dito sa Boarding House Stories. Sa University Belt o lugar na may mga eskwelahan o paaralan o universidad, marami ring nagpaparenta ng mga bahay o boarding houses. Ganon din ang ginawa ng isang barangay kagawad na si Mang Tony. Haring Tony! Ayos ang ginawa mo sa bahay mo ah! Naging boarding house agad! Oo nga eh, sa hirap ng buhay natin ngayon parang Jojo, kailangan maging matalino tayo o madiskarte upang kahit papano ay kumita naman tayo. Sa looplight ka lang naman. Sapat na sweldo mo bilang barangay kagawad. Marami pa akong tinutulungan pare. Mga kapatid ko at mga pamangkin. Mag-asawa ka na kasi. Iba na rin yung may kasama ka sa gabi. May kayakap. Iba na rin yung may inspirasyon sa buhay. Ayan ka na naman pare. Nagsalita ang hiwalay sa asawa. Naku, pare naman. Pinubuking mo naman ako eh. Sama ka kasi nang sama sa akin sa club eh. At nahuli ka ni kumare. Parang kasing sawa kong makalingki sa akin yung star dancer doon eh. Sa ano ba yun? Sino ba ngayon? Oo nga eh. Buti na lang, ako ang umayos ng kaso mo sa barangay. Hindi na umabot sa lupon at bawse. Mura lang ang upa sa bawat kwartong ipinagawa ni Mang Tony. Bawat kwarto ay may 4 na mga ladybed spacers o mga estudyanteng nagirenta. Ating si-share ng upa. Maayos naman ang setup. Ang bawat kwarto ay may mga landscape paintings na ikinasya ng mga estudyante. Nakaka-inspire talagang mag-aral kapag ganito ang kwarto. Parang home away from home. Oo nga eh. Saka may binggagi ang tulog ko. Saka mura pa. Ang galing talaga ni Kagawad. Oo nga. Parang crush ko na siya. Single pa siya, diba? Oo. Pero meron daw nakarelasyon yan. Ngunit, nagkahiwalay din. Kasi nga, sumama sa apam si Manay. Huh? May ganon? Kawawa naman si Kagawad Tony. Ang tagal pala niyang makamove on. Bitter pa rin siya. Hot topic ng mga lady boarders ang kagandahang loob na ipinapakita ni Kagawad Tony. Pati nga personal na buhay nito o buhay pag-ibig ay pinag-uusapan din nila. Nasa hiwalay na bahay nakatira si Kagawad Tony sa kabilang kalye ng nasabing barangay. Abala din siya sa kanyang katungkulan bilang barangay kagawad, kaya tuwing katapusan lang ng buwan siya pumupunta sa boarding house upang kunin ang upa ng mga estudyante. Sumusunod din siya sa mga patakarang ipinapatupad ng city government na kailangan i-comply ng bawat may-ari ng isang boarding house. Minsan nga, nagawi doon ng isang radio reporter na nag-research tungkol sa mga boarding houses. At isa si Kagawad Tony sa kanyang nakapanayam upang alamin kung ano ang sitwasyon ng mga lady boarders sa kanyang boarding house. Wow! Ang galing naman ng pamamahala mo sa iyong boarding house, Kagawad Tony. Panay papuri ang mga narinig ko sa iyong mga lady boarders. Salamat naman, primo. At naisipan mong gawing halimbawa ang aking pamamahala sa aking boarding house.
Kung meron nag-award sa Best Boarding House at Best Landlord o Landowner, kayo na po ang makakakuha niyan, Kagawad Tony. Salamat kung meron, kaso wala eh. Ang siste, karamihan sinisiraan pa ang mga may-ari ng boarding house ng mga pinapalayas sa boarders kasi hindi nga nakakabayad ng renta. Oo nga po eh, kadalasan naman ganun talaga nangyayari. Meron nga ho akong napasukang boarding house na parang bahay ng kalapata ang ginawa sa mga kwarto niya. Kasi nga, halos 10 mga boarders ang nakatira sa isang kwarto. Ang lite. Ayun, ipinalis ng city government ang lisensya. Kaya lifetime ban na ang kanyang sentensya at hindi na muli siyang makakapagparenta. Marami pang ikinuwento ang radio reporter na si Primo kay Kagawad Tony. Dahil nga investigative reporting, napansin ni Primo na masyadong malaki ang landscape painting sa bawat kwarto. Mataman niya itong sinuri at kanyang napag-alaman na parang may butas sa gitna ng bawat painting. Bigla niyang in-off ang ilaw at presto, nakita niyang merong ang liwanag na nanggagaling sa kabilang kwarto sa butas na nakita niya. Tinanong niya si Kagawad Tony kung may iba pang kwarto sa kabila at sinabi nito na bodega ito na nilagyan niya ng mga lumang gamit sa nasabing bahay. Kung maaaring tingnan, ay tumanggi ito. Doon na nagduda si Primo. May iba pang motibo si Kagawad Tony sa paggawa ng kanyang boarding house. Sekreto niyang kinausap ang isang lady boarder na estudyante at sa kanya ibinulong na kung maaari ay tingnan kung may butas ang bawat painting na ikinabigla naman ito. Sa kamalakas niyang sinabi kay Kagawad Tony na babalik siya kinabukasan upang alamin naman ang kwento ng mga lady boarders na estudyante sa kanyang boarding house. At yun nga ang nangyari. Pagbalik ni Primo kinabukasan, biglang umiba ang ihip ng hangin. Hindi na papuri ang maririnig sa bawat estudyanteng babae sa boarding house ni Kagawad Tony, kundi pagkainis, pagkagulat, pagkalito, at pagkagalit. Ay, naku. Akala ko pa naman ang bait-bait na. Yun pala, manyakis siya. Masaul pa sa demonyo ang kanyang ugali. Banal-banalan. Ang bait kunyari. Pero may motibo naman talaga masama pala. Ha? Kakainis? Lumipat na lang tayo ng boarding house, mga girls. Ang nasabing pangyayari ay ikinabigla ng mga residente ng barangay at nakaabot sa kaalaman ng barangay captain. Kap, panay mali naman ang akusasyon sa akin. Nagkakamali kayo ng paratag. Hindi ko maaaring gawin yan sa aking mga boarders. Isa akong iginagalang na barangay kagawad at isang landlord sa All Ladies Boarding House. Hindi ako manyakis, hindi ako manidilip. Hindi ko magagawa yan. Hindi po ito gawa-gawang kwento lang. Tunay itong nangyari. Naway magsilbing aral ang kwentong ito sa mga may-ari ng mga boarding houses. Gawing tama ang pamamahala sa inyong negosyo upang pagkatiwalaan kayo ng mga uupa sa inyong boarding house. Maraming salamat po kung umabot kayo sa katapusan ng ating kwento. Maaari po kayo magpadala via Gmail address na aking ipa-flash on screen dito po sa ating channel upang maibahagi ang inyong mga kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, dito pa rin sa Boarding House Stories.